Unang Mga Hari, 14 hanggang 15 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang pagkamatay ng anak ni Jeroboam, ang pagkamatay ni Jeroboam, ang paghahari at pagkamatay ni Rehoboam, ang paghahari at pagkamatay ni Abiam, paghahari at pagkamatay ni Asa, ang paghahari ni Nadab at Baasa sa Israel. Unang Mga Hari, 14 na kabanata. Ang pagkamatay ng anak ni Jeroboam. Nang panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam. Kaya't sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, "Magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shilo si Ahiyas, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang Israel. Magdala ka ng 10 tinapay, ilang bibingka, at isang garapong pulot. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin." Ganoon nga ang ginawa ng babae. Pinuntahan niya sa Shilo si Ahiyas. Matandang-matanda na noon si Ahiyas at bulag na. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatanong niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit." Sinabi rin ni Yahweh kay Ahiyas kung ano ang sasabihin niya sa babae. Nang dumating ang asawa ni Jeroboam, siya'y nagkunwaring ibang babae. Subalit nang marinig ni Ahiyas na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, "Tuloy kayo, asawa ni Jeroboam. Bakit pa kayo nagkukunwari? Mayroon akong masamang balita para sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin ninyo, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa mga sambayanan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay sa iyo. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos, sinunod niya ako ng buong puso, at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Higit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo. Tinalikuran mo ako at ginalit ng magpagawa ka ng sarili mong mga Diyos, mga imaheng yari sa tinunaw na metal. Dahil dito paparusahan ko ang iyong angkan. Lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin kong parang dumi ang buong angkan mo mula sa Israel. Sino mang kamag-anak mo na mamatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso. Ang mamamatay naman sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ito ang sabi ni Yahweh. Ngayon umuwi na kayo. Pagpasok ninyo sa bayan ay mamamatay ang inyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ihahatid sa kanyang libingan. Siya lamang sa buong angkan ni Jeroboam ang maihahatid sa libingan, sapagkat siya lamang ang kinalugdan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas sa paghahari ng angkan ni Jeroboam. Paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambu sa tubig na pinaspas ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno. Magkakawatak-watak sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog, sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga imahin ng Diyos-Diyosang si Asherah. Pababayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam at sa mga kasalanang ipinagawa nito sa bayang Israel. Nagmamadaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tirza. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, namatay ang bata. Siya'y ipinagluksa at inilibing ng buong bayang Israel, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas. Ang pagkamatay ni Jeroboam. Ang iba pang mga ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikidigma at kung paano siya naghari ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari siya sa loob ng 22 taon. Namatay siya at inilibing at si Nadab na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam. Naghari naman sa Huda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amon.
Gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambayanan ng Huda, at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno. Dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asyera sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Ginawa ng mga taga-Huda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon sa mga Israelita. Nang ikalimang taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Pinalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng mga kalasag na tanso at inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno ng bantay sa hari na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. Tuwing pupunta ang hari sa templo ni Yahweh, dala ng mga bantay ang mga kalasag na iyon. Pagkatapos, ibinabalik ang mga kalasag sa himpilan ng mga bantay. Ang pagkamatay ni Rehoboam. Ang ibang mga ginawa ni Rehoboam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Patuloy ang labanan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa panahon ng kanilang paghahari. Namatay si Rehoboam at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niya ay isang Amonita na ang pangalay na Ama. Humalili sa kanya si Abiyam na kanyang anak. Unang mga hari, 15 kabanata. Ang paghahari ni Abiyam sa Huda. Noong 18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Huda si Abiyam na anak ni Rehoboam kay Maaka na anak ni Absalom. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Gayunman, alang-alang kay David, ang kanyang angkan ay pinapanatili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. Pinagkalooban siya ng anak na lalaki na hahalili sa kanya at iningatan sa kaaway ang Jerusalem. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh, liban sa ginawa niya kay Urias na Heteo. Nagpatuloy ang alitan ni Rehoboam at Jeroboam hanggang sa panahon ni Abiyam. Ang pagkamatay ni Abiyam. Ang iba pang mga ginawa ni Abiyam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Abiyam, siya ay inilibing sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Huda. Noong 20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, naging hari naman ng Huda si Asa. Naghari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Ang lola ni Asa na si Maaka ay anak ni Absalom. Namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang ninunong si David. Pinalayas niya sa kaharian ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng mga Diyos-Diyosan at winasak ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosang ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. Pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalisan niya ng karapatan sa pagiging inang reyna, sapagkat nagpagawa ito ng isang malaswang rebulto ni Asyera. Ipinagiba niya ang rebultong ito at ipinasunog sa batis ng Kidron. Bagamat hindi niya naipagiba lahat ang mga sagradong burol, si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. Ipinasok niya sa templo ang mga handog ng kanyang ama kay Yahweh. Gayon din ang kanyang sariling handog na ginto, pilak at mga kasangkapang sagrado. Patuloy ang alitan ni Asa at Baasa na hari ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Huda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ang daan papunta kay Asa. Kaya't tinipon ni Asa ang nalalabing ginto't pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo. Ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad na anak ni Tabrimon at apo ni Hezion na hari ng Syria. Ganito ang kanyang ipinasabi:
Nais kong maging magkakampi tayo tulad ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang mga regalo kong ito. Hinihiling kong putulin mo ang iyong pakikipagkaibigan kay Baasa na hari ng Israel upang mapilitan siyang umalis sa aking nasasakupan. Sumang-ayon si Ben-Hadad kay Haring Asa at nagpadala siya ng mga hukbo at ng mga pinuno nito upang salakayin ang mga lungsod ng Israel. Nasakop nila ang mga bayan ng Ijon, Dan, Abel Bet-Maaka, ang lupain sa may lawa ng Galilea at ang Neftali. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapagawa ng kuta sa Rama at pumunta siya sa Tirza. Iniutos naman ni Asa sa lahat ng mga taga-Huda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagtatayo ng kuta sa Rama at ginamit iyon sa paggawa ng kuta sa Geba at Mizpa sa lupain ng Benjamin. Ang pagkamatay ni Asa. Ang iba pang ginawa ni Haring Asa, ang kanyang kagitingan, at mga bayang pinagawan niya ng kuta ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Ngunit nang siya'y matanda na, nalumpo siya dahil sa karamdaman sa paa. Namatay si Asa at inilibing sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David, at si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Nang ika-8 taon ng paghahari ni Asa sa Huda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam, at 2 taon siyang naghari sa Israel. Katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naghimagsik laban sa kanya si Baasa na anak ni Ahiyas mula sa lipi ni Isakar. Pinatay ni Baasa si Nadab habang kinukubkob nito at ng kanyang hukbo ang Gibeton, isang lungsod sa Filistia. Nangyari ito ng 3 taon ng paghahari ni Asa sa Huda, at si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari ng Israel. Sa simula pa lamang ng kanyang paghahari ay pinagpapatay na niya ang buong pamilya ni Jeroboam bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas na taga Shilo. Ganito ang nangyari sa angkan ni Jeroboam sapagkat ginalit niya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanang ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Ang iba pang mga ginawa ni Nadab ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Huda, at ni Baasa ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Paghahari ni Baasa sa Israel. 3 taon ng paghahari ni Asa sa Huda nang maghari sa Israel si Baasa, na anak ni Ahiyas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirza siya nanirahan. Katulad ni Haring Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.